ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Halo mga kasubong, kumusta kam? Kumusta ito natin no ibes nga adlaw? Ano pa nyanit ang kangisi? Marso 12. Kay ano ko nung alams na? Ay nalain sumat. Uy, balitaw, kinanglan natin, igsumat, pinagit aton, maupay nga mga pamahong-pahong, iton aton pagpasalamat kandar God, nga giupihiya na iton aton panahon. Ay, dadamang kunit pag natisok, mangkuno ito nina dumurat, dire gadaman, di mait madulo. Pangkuno ni natigda magpupudes, ay balitawan niya na nga bugos nga maghapon, didihamon na syudadan Borongan, masira ki Mr. Sun, gawas na lahin usahay, gitatalok hila nga pagtarias, ingat-ingat pa rin. So, kamusta natin mga kasagbo, nga mga parag-uma, ang mga risgaduhan natin, nga mga farmer, kami da ba namang kuno? Wala ko na itubsak nga farmer. Ano kuya yung fem? Kadikit hit mapa-farmer. Pinapod pa kuno. Kung man lang ka masitiray tanong. Sige, balitaw nga na natin mga kasagbo nga mga farmer. Ilabi na doon mga risgaduhan mananumin humay. Tanong pa more. Kuni kakadamo gadla kuno kami atisok pagkapananum hita sa katuig ginhumay pero kay siya man iton amon umhanan inadepende man la kan Mr. Rain so once a year la kami nakakapananam. Mopay kuntam kung may da pananam hit kat amihan tapos di na naman hit panuraw ibangan ng mga lugar dries a year nagtatanam hinahumay ang mga rice farmer dara nga may da na sasarigan nga irrigation system. Binaton nambut nga house sana diri na la ada drawing board. Bisa kamoy bisibisihan yan na mga kasugbong natin mga kasugbong mga parag-uma, mga parapangisda ano liwat itan iyo ging kakabisihan nagikot ba ka manton iyo mga sakyaw upaya nga di na maitsingput ang kuning ginaandamati kay bangin unina na daman na di mag-iiha magmamaupay na iton panahon diri na sugad din ka masilag it water current magbubunuan kami Sige, maginanumait nga aton mga paniguro ito na pagpakabuhis na aton ini pangamaya under God nga iya aludnungan para tupan aton mga kaganak in diri sugad hita ano pa daw lait nagsasalud kahin na tubig nga sige lait pag tinagas basta nga wala na hibibilin darahin lunlunla nga mga sirkumstansya. Balitaw di kami niyo, ito natin paglayaga kalarakan, atin di ka partner, Engineer Kutz UFM. Nga da kita hiton, alas 5, yan na nga kilup. Hiton huibes nga magkakahireunyon, hakasubong hakahanginan. Uy, may kita mga good news. Bisa na public service announcement in good news. Pero lakit naman indire giura-urahi nga good news pero kinanglan natin may baruan kasya may katotohanan.
Pero may da paasa talaga aton ni pag-asa. At bay na ton ira ginshare nga pinaka-latest nga weather update. Labi na aton ira pag-monitor kan raut-daut nori tikanghan pagigyan TD nga to TS balik na naman niya pagigyan TD sa nabugtigway na kanalahit nuri matunaw dito naman nakalalawdan para diri na marigidigi ito natin mga kasugbong natin mga seafarer natin mga para pangisda ito mga naasa ang karikuhan dagat para natin may dait si babang ito na adihan na yap kamusta liwatan to natin mga kasugbo nga mga tindahan naka-boundary na ba sugad man na natin mga truck driver ira talaga iniinda adton nagmiminahal nga presyo hit petroleum product bisan pa nga ni andiri na mamasada sugad kanda kuya Eufem kan da kuya Alquin kay mga di motor mainhira o bisan nila pa man nga mga motorista at may mga bihikulo nga tinitibugan gasolina, krudo an ira sa sakyan alang man kunit ate tubig ititibug o yan di hamon na syudadan Borongan at naman di mga truck driver na uriga din taon kami paka-receive hadto na kanan gobyerno programa partikular na ang LTFRB Land Transportation LTF Land Transportation Franchising and Regulatory Board nahipatuman nagihap andi da pa na 19 gupon-gupon nga LTFRB pantawid pasada program pero hulimat magaling na ihahabol din laki pito nit atin ang share or unin na sugad man adton mga pamiresyuhan yan nahit pagtagabugas iyay adton atin mga BFF nga mga ginirig tapwa kakalsadahan bisa man pa man kanina nagchichari ka kamadton mga truck drivers at ate mahal na itbugas maraksot pa aray ko na iton pumalit ka nga ni bisalit at nga hinsako pagkanto na hit di ka pa nga niningangatit sagod hit sako bagang piralaan makikita na ni mamayda nag-iiba na ang anyo na bugas Roy, sumupay ito sugay ton atin mga kasugbo nga mga parag-o mga sureness talaga nagyupay kalidad dito ng bugas ilabi na nga bag-o nga binari tapos gimbabayula hin kamarasa alam yun pala itinuon nagakapuol na Uy, adi na ati Jennifer Golmatico kasaring ko at magnanawa kami ngay Kuya Eufem thanks so much Ay diretso natin and then pag-good news sa atin na pag-asa. May dahira infographics. Matatanal gyap kitahin kahit papano. Saring paniyo Kuya Dindong Dantes magiging panatag iton atin kaluuban. Adton may alam mga pagtaga-impormasyon, pagtaga-disaster preparedness, inapapanatag ang kaluuban. Eto magpapapanatag talaga iton atin panumduman ka dyan nasa rin yung pag-asa may dira didigin paggawas nga pinaka-latest nga pa-info haat kalakip na hinoy share ta itsa di kait nga kanina Kuya Eufem kanina ithan alas 8 yadi nga pinaka-latest nga iging paggawas yan ang alas 4han alas 4han kilop 14 minutes ago 2 p.m. nga satellite image saton ira pag-monitor kanori hinori tikang hadton iya pagigyan TD nga naging TS balik hiya ha pagigyan tropical depression sa iton sunod nga paanunsyo ni pag-asa inatunaw na nasa ning pag-asa hanya na nga alas 2 han kilip nira nga pa
Anini, basan alas 2 san kilop, yan na nga Huwebes, Marso 12, Tropical Depression Noring, iragwin mo monitor outside par, hiton Philippine Era Responsibility. In, tikang ha TS, din na siya, sana hiton sunod as in LPE na hiya o di kaya natunaw na. Tapos, an iyahin, mapay ka, true lali di ba nag-forecast at hipag-asa nga dirin masulod hiya hiton madiri magtatatagrap hiton aten nayap na diha katunaan nasa ring din pag-asa aton iya movement yan na north eastward. So tipagawas talaga hiton Philippine Era Responsibility samtang anya lokasyon outside par pa hiya kay 1,415 kilometers east pagod diton Eastern Visayas natadong kaya hiyahaat pero giharayu ila hiya 1,415 kilometers east of Eastern Visayas kaninan alas 2 san kilop. Anya coordinates 10.6 degrees north, 138.7 degrees east. Tadong talaga hihata Eastern Visayas. Tapos an iyam ito pag madlis niya kakasgan iniban so asyait nga from TS nagin tay dinahiya 45 to 55 kilometers per hour. Di ba hadi peradto hiya 55 to 70 kilometro per hora. Sobra panganiat. Pero nakita nun. Pero siya nagherra na niya kakasgan. Tapos, ang iya movement in east-north-eastward. Diba? Nag-north-north-eastward in here. Nag-south to south-eastward. South-eastward, tapos nag-eastward slowly, tapos ito na again hiya, nag-east-north-eastward. Sa syatan na singisaringhan pag-asa nga hiya in Marie Curve, makambyada at ipayrayo naman haton iton apar. Sana siya na ita iya magin direksyon, diri na magatikaharani, hiton Philippine Area of Responsibility kay kun mag-westward nga niin kita'y marumbuin nga nahaton og mag-northwestward pero pay nalakay east-northwestward pero masaman upay kun hiyain ang matutunaw kadalawdan para di damit marigidigi dito iton aten mga seafarers daman pa damait itaten mga kadugo nga mga seafarers salang di kita hiton weather bulletin nanton pag-asa eto mo pay gapira nag-share as of 4 p.m. today nga daily weather nga update na pag-asa gahaliputi la adton na summary weather forecast. Northeast monsoon apektado hini ang Luzon ngan Visayas. So kita din ha Visayas nga natin makasubong daman didto ha Luzon. So adid may gin-share ni Radidi adton tropical cyclone information kan Teddy Nori anya lokasyon para sa natin igin-share kanina para sa liwat adton iya sustained wind sa Ranyan Sintro 45 kilometers per hour nga naniya pagmadles na abutin 55 km per hora and movement mahinay east-north eastward. Ngan tomorrow Friday mag-update na aton dadamanan pag-asa adton tropical cyclone TC threat potential forecast kung ano bagod talaga na magiging ng pag-ius ani Nori. Di adton paghimayin pag-asa hini nga weather forecast. Sa Surigao del Sur, ang Davao Oriental, maaram dito haira, makaka-experience patsarak nga pag-uran, dara na ton trough ni Teddy Nori. Salitan atin mga kaubayan dito, ginpapatagam ito ang posible may tabo ng mga tigda nga pagbangin ng pagtuna panahon nga magpupupudes. Whereas sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Aurora, cloudy skies with mga pag-uran pero di rin man masilag. Siringpan pag-asa, light rain as dara northeast monsoon, waray makarima di mga impact. Sugad man na Metro Manila and the rest of Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, in partly cloudy, aton Kalarakan, medyo marimlain tala with
panalagsa nga mga pagtarias. Isolated light rains dara northeast monsoon so andita Mindanao ang epektadan trough ni Tedinori, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Kaya di man didihang nasaring mandidiha ang pag-asa sa Buanga Peninsula and Northern Mindanao, Northeast Monsoon and weather system nga may kalabutan hitaira dito panahon. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Daran localized thunderstorms. So napiktado ang trough na Tedinori adton mga lugar ng Mindanao nga nabalandrahit Pacific Ocean. So gadan Davao Oriental nga nadton Surigao del Sur. Hala nga di kita hitpag taga coastal water condition kung adi lagyapin ni Mr. Ralph. La, eto, Northern Luzon and Eastern sections, iton Central Luzon, Southern Luzon and Visayas, moderate to rough. Upod lagyap kita, hanggang consider ang pag-asa nga mabalud iton atin, mga kabaybayinan, iton atin kalalawdan, iyay, Eastern section height, nabalandra, Pacific Ocean, gindugan may nan-estimate, taton kay tasinhan balud, 2.1 to 4.0 meters, iyay, diri stunted. Eastern section nit Mindanao, moderate to rough, pero ginibanan ng pag-asa, ang pagtansya nirahan, pagtansyahan kahit asan hiton balud. Maxi is 1.1 meters. The rest of Luzon, slight to moderate, 0.6 meter to 2.5 meters. And sugad man iba pa nga parte Mindanao, masibubo ang pagtansyan, pag-asan kay tasunan balud, 0.6 to 2.6 meter to 2.1 meters. Sala nga di kita hiton pagtaga sunrise mas nati kaagap. Sunset is at 6:06 kakilap parehas at 6:06 and sunrise yan at 6:05 mas nati kaalaw. Sunset was 6:06 yan na nga evening it pagtunod ni Mr. Sun. Tapos nasa ring ati pag-asa Barangan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kanina ay update atin ganyan na liwat ito na 5 o'clock o pasado 5 o'clock mag-update itiral naman atin iton daily weather and air quality outlook. Ang kanan maghapon nira nga pagtansya iton amount of rainfall din atin na syudadan Barangan is 0.1 millimeters and rain of chance nga dalahin 10% heat index and 22 to 29 degrees Celsius ay kalahin magahan mahagkot lagi hap it mga dungkuton kinahanglan magmedyas makataspuk. Air quality is good, thanks much. Salit pag mayuyu ata iton atin mga punong kahoy nga nabugahan oxygen mga kapatid. Eto nga di naman kita iton ito naging pakita na net ni Kuya Euphem aton pinaka latest nga info na satellite image na pag-asa kasumpayan ton ira pag monitor kan Nori nga hiya na in from TS in tropical depression na hiya. Adin agap nga pa-update hadton isamel ko para natin mga kapatid, mga kasubong northern municipalities makaka-experience kamhin pag brown out, power interruption didahiton Sabado, so berbuas mataud-taud pa naman 6 a.m. to 6 p.m. Ang mga apektado nga lugar, ang mga munisipalidad iton Sulat, Taft, Avid, Dolores, Maslug, Oras, Arteche, San Policarpo nga hipapad dara nga anong pagdudumaraan nga aktibidad ang Isamelco testing of power transformer and substation protection equipment ngan correction hadton hotspots. Tapos may dili pa PS si Isamelco ini nga trabahoon and pwede mahuman temprano ngan pwede may balik liwat hin mas agap adton kuryente at despite ito naka-schedule nga oras. So despite alas 6 padadton posibilidad nga mahibalik ang serbisyo han elektrisidad sanglit para malikyan in anuman nga disgrasya tratuhon natin nga permi
adton linya han kuryente may daan na karahibot nga mga electrons nga protons but signal may da kuryente para ano ni mahigawas kita anuman nga mga kataragman tiko kuryente. So damo daw nga tanks sa ringan isang melko maghapon kaya yan tomorrow nga power interruption na northern municipalities siton aton na probinsya Eastern Samar. Oy 34 minutos na an nakalabay alas 4. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Disaster Watch. Kung may bagyo, ugaliing tandaan ang itinataas na rainfall warnings ng Pag-asa sa inyong lugar. Ang yellow warning ay nagbabadya ng malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa inyong lugar. Ang orange warning ay senyalis ng malakas na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa inyong lugar. Dapat maging alerto at handa sa posibilidad ng paglikas. Ang red warning ay nangangahulugan ng dagsa at malakas na pagbuhos ng ulan at matinding pagbaha sa inyong lugar. Kinakailangan ng ibayong pag-iingat at paghahanda sa inyong paglikas patungo sa ligtas na lugar. Huwag malito sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, para natin mga kasugbo nga may damang smartphone. Hilo ba naman yan na wala smartphone? Sa mga Kuya Yufem, bahala na kita hit. Magpuasa, diri lang magpuasa in low dito natin cellphone. May daganan yung smartphone. Presto, magkaka-reunion na kita, magigibati-bati, diday tayo cellphone. Pero syempre, magda-download lang ka mo haton apps nga PBS receiver. And then, ato na mahilirate mga linya, hit Radyo Pilipinas, Radyo Publiko nga mga radio station. Habugos nga Archipelago at Pilipinas. So, pilihan niyo, hindi na ato na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Kaya din agap nga pa anunsyo natin mga kasagbungan CSWDO. Wag na naman uninag kang maligbukan. Tapos diri mga kompleto. Adton iyo mga requirement. Salit agap-agap mga my friend. Mga pinalanggang nga mga young ones. Diin agap nga paabiso natin mga kasagbong ang lokal nga pamunuan ng siyudad ng Borongan ipinagiton City Social Welfare and Development Office may kalabutan nini hiton pagtikang na pag-receive pangarawat hiton as sabi nga buhatan ng aplikasyon hiton direkta ayuda program student allowance para hiton second semester ng academic year 2025-2026 dibahan naglabay lang nga semana natangpos na no adton mga taga CTO and CSWDO with the Sangguniang Kabataan Council rin yung nagburoblig para hadton seamless nga pag duhol hadton student allowance liwat hadton aton mga young ones para hadton first semester hadton school year academic year 2025-2026 yan na ang pag-aandaman-damanan pag-submit niyo yung kapapilan para naman hadton second semester ayan na parihas nga academic year. Pagbubuhaton ini, yan sunod pa nga Sabado. So may panyo time pag kuha hadton pagkompleto hadton mga requirements Sabado nga adlaw pay kay diri kita upod ito na brown out. Kay iton iyo binyuhan
adto ang multi-purpose gym, a motor pool, a barangay Campisaw. Kay kung na brown out, diri dito mabirik, ita ira hilapad nga alidengdeng, balita mahid dito nira industrial fund. So kahit papano, kung na mapaso, madangga, malisuob na iibsan gihap iton kamapaso. Adiyan, again, schedulein nga mga barangay parahan pag-submitarahan aplikasyon para direkta ayuda o students allowance para itong second semester at school year 2025-2026. Amon mga young ones nga mga burunganon ang barangay A, B, C, D1, D2, E, F, G, and H. Adi nasa ring. Yan na ang pagkarawatan aplikasyon iton para nasabi nga programa ginaaghat kam nga personal kam kumadto aton beneficiaryo aton aplikante nga magdarahan insakto na nga mga requirements nga ginaaro para baka benepisyo na sabi nga ayuda para estudyante nga adto gawas na eskwela gawas sa syudad han Morangan outbound schools in pwede ka mag-authorize it iyo kag anak bugto para magpasa haton iyo aplikasyon. Kaupod hini nga proseso ang pag-validate han mga beneficiary and aplikante para nasabi nga programa. Asyang aton ginsabi nga mga barangay aton inuna anay wala dir para pagdudungana ang 61 nga mga barangay ang syudadhan Morongan nag-schedule hini nga pangarawat ang aplikasyon para ang direkta ayuda program pero ang dinilaan niya poblasyon nga mga barangay A, B, C, D1, D2, E, F, G, and H para maging organisado diri malinop ano anto kay kamagdaramo ngani kam usala ka kuan may niyan kanon first semester 6,599 magdadrengan nga ni kamta umulay na diturak multi-purpose gym balitaw para maging organisado ang proseso eto para ini ang mga burunganon nga senior high school and college students sugad man han ton mga ALS learners, all students, alternative learning students nga grade 11 and 12. Di adton asya lagi padton iyo ang mga requirement. Mula gihap mga kapatid. Siyempre aton pag-akomplisar niyo hana porma para nasabi nga programa o direct ayuda nga form an original tapos aton iyo certificate of enrollment as of January 2026 certificate of enrollment January 26 siyempre salan mag-iiban you can submit on last year report card para ang first nga dan fourth quarter nga graduate school ID nga voter certification ng aplikante. Yan na iton aton na mga kasugbong iton City Comelec Office nagdudumara inihirain satellite registration ng mga kabaranggayan. Kung natira hita barangay nagdudumara hin satellite registration, syempre gindadarit ira mga ekipahes. So diri kamhit makakakuha hin diri mira makaka-issue ang nabilin di naman a City Comelec Office kay aton ira mga ekipahes mga computer at tumidgindadariton site with satellite registration. So haniya na nga adlaw nakadtuan natin mga kasugbong hibakong na Comelec kalan i-reschedule haniya na nakadto hiraham eto lawan natin didi warapahan ka na next week nga schedule ito nag-arayom na lain nga aton mga pa-info hanya na nga adlaw nakadto anton mga kawani ni Attorney Blas Desiree Enciso Duson ito namon City Election Officer Barangay Hibakong parahan Barangay Hibakong and Kanyupay lan binyuhan hin I think ada may na barangay Hibakong kasyan mas maman hirani on hinuman damat dira mga taga Hibakong ang Kaniupay aton pagtatag doon hinuman nga mga dito dapit nga panalugon barangays nga
interesado maka-avail aton mga serbisyo ginpapadangat impapangbit iton ongoing voter registration nga danalay na iton Mayo 18. So buwas walay naka-schedule nga satellite registration tomorrow March 11. So kung tuyo niyo pagkuha ton hininang aton mga young ones aton iyo voter registration certification kakaisyo yan na naton mga kasugbong na City Comelec Office kay adamay rayton ira mga ekipahes di na naman hita ira buhatan oray manera naka-schedule tomorrow March 13 nga satellite registration. So siya tiya adton mga kikinanglan ha eto kinanglan kompletoin para untay tayo pagkadto hita Sabado surusunod nga Sabado dito ni nga pangarawat hit application para hit direkta ayuda para hiton second semester ngayon ang school year 2025-2026 inkompleto naton iyo mga requirement kay usahahin din para diri mawani tayo kapapilan kay sandrong ganda mo damaan man kamuhin ito voter certification of applicant warahin bayad nga yan na mopika diri pa nagsasalyut damdamin hit Comelec balitaw kay sadto tag 75 pesos kaya inan bayad. Parang college students naman, syempre aton duly accomplished nga direkta ayuda application form and registration form para hadto niyo pag-enroll ang second semester 2025-2026 certificate of grades para ang first semester 2025-2026 nga niyo school ID and voter certification kon fourth year college student nga graduating na nga may da pa 9 units magpapasa daman hen certificate of graduating. Oh, so pwede pa din hiram na natin mga young ones na nag-OJT. Hirayo Kuya Ivan and Alexis. Again, papahibaro nga dadon nga nagpresentar ang original o di kaya certified true copy at mga dokumento kung mga photocopy na ang requisitos nga igapapasa. Sige, didain ha niton susunod nga Sabado nga adlaw. So may da pa niyo time pag kompleto hini nga mga requirements. Nasa ring didi may PS in igpapahibaro na liwat na sabi nga opisina iton masnod nga schedule para pangarawat liwat han tikang han iba nga mga barangay nga mga aplikasyon para han direkta ayuda program. Salit ginaaghat nga mag-andam nala adton mga aplikant han ira mga dokumento, rekisito samtang naghihilat kita iyo schedule. Yeah, yan na in March 12, may natin mga BFF nga nagbe-birthday. Ay, ana mamita ni BFF Mar Castillo, yan ang birthday. Happy birthday. Ate Marilu Castillo. Isagad man liwatan ka namesake natin, my friend. Uy, duday magbe-birthday naman, pero sunod pa nga semana. Pero magbe-birthday na, Himer, Linda Ligan. Happy birthday. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Itak mga kabats nga magsi-6-0 na. Excited talaga yan itong pag-birthday. Sino pa naman hindi ma-excited? Ipagpasalamat kan dear God nga dinudugngan ito natin edad. Balitaw, parang adadton mga nagsislibraro uga nagsasalin oro gadton ira kumpianyo yan ang adlaw Hanoy Bes. Adlawhan ka pa wa. Happy birthday, blessing pa more. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga
nga kabubuason. Yan ang adlaw imo kaadlawan. Ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawing nga kinabuhi. Yan himaupay nga kabubuason. Bisan kung kabusan ang kahimtang, pamun laging hahatang, kuki ay gabutan. Anakon kasing-kasing, punuhin pagkuman, ang tinud nga gugma, waray katapusan. Yes, ang tinuod nga gugmain waray katapusan. Sana may damahing katapusan nga pagminahalit ang mga presyo. Ay, gigisihan tanalain kay Asyaman. Ito pa dito ka kalapan atang ginwitnessan nga pag-monitor na presyohan agri-fishery commodities sa natin mga kasagbungan sa City Agriculture Office kay kabulig inirahi Department of Agriculture. Ito na mga lokal nga buhatan o ito kanan mga LGU ng Agriculture Office in katambayayong in kasugbong nga sugad man ito mga AMAD officer nga gin-deployhan the Department of Agriculture ang mga probinsya sugad na ato ni Eastern Samar in kanitira nagbubrublig iton pag-monitor iton presyo hiyat agri-fishery commodities nga niya na itinututok talaga nga dahiton bugas. Iyay Kuya Euphem nag-monitor kami dito. Kunhit na iyo pag pinicturon, pag pinansurat. Bugas ba kung na presyo? Itabugas. Iyay kay dirigad kayo. Tuman man late na igsusumat nga do'y ta mga karagbag-araman. Nanmumunoy tintutugdan nga mga buhatan ni Mano Gobyerno so ganit Department of Agriculture. Oo. Para may it mga policy makers magigiyay taira kung ano it sadang ang ay buhatan ni Mano Gobyerno para ma-mitigate iton maraksot nga epekto iton pagminahal ita presyo o kung tipaunano it ang ay mga buhatan ipapatuman nga mga pitad para diri na magminahal hin ura-ura ita presyo so gay siya dita bugas kalawi dito Kuya Euphem di ka nagibalag dito hin less than 50 may dito tag 45 nga ding 49 biit nga bulaw nga bugas nga tag 30 malitan una. So anya na una nga Merkules siya at may patag 30 ba ayon na tagkuan na hiya tag 45 basta nga rin 49. Pero ano payla kay damo na dit aning pagpapipilian. Ang system naman siningan nakin kanina naka-istorya damat nga pag tinambayan gawasan Land Bank of the Philippines samtang diri pa natatawag ang irang ngaran ng truck driver pag-claim adton fuel subsidy ni Mano Gobyerno 1,900 at kuno ate kamahal na mahi tapos diri na kuno mag-upay da may klase hitabugas. Kay visit adit at kalayo nga pamirik kay may mangkuntay niya umahanan ambot nga wala niya pag umaha aba na reklamo dami kay bisang kuno naging damo na an tinutubigan hinda mo siya lagi giibas kahi hala so kung nalay niya na bulahan manggin ito natin mga resgaduhan nga mga rice farmers so labi na kay pinarayan hira yun asya itigtoy ka magbuhat itnira Kuya Euphem ibinabalandrala it nga usa ka sako it pagkampagtukdo kuan kaya tiya 10 kilos so didate gimbuhatan mga taga City Agriculture Office pinangunahan nato ni Ating Malu kasi Santa Pinhan ni Kuya Euphem Senior Agriculturist sa City Agriculture Office syempre hayram damin hit pag mayuhit erabusing ni Sir Macario Gabornes City Agriculturist Gabornes kuanat ang gimbisita 16 siyam nga mga
rice retailers di Borongan na supermarket area. Tapos kamanhat kinadto pa kamha Pure Gold supermarket. So labot la damanhan begas gin-monitor dam at nirewa timalu it nga yun it nga mga presyo hit cooking oil. Diri na naghihiray haros parehas na damit ang presyo dito naman ha Pure Gold sugad manhan pag kung sino ko aning papalitan eto kay nakikita dito it picture nga tag 57 gadla 58 tapos ang kang Kuya Buboy paralitan nga bugas iyay may 70 na may 68 it nga pula nga red toner tapos ang pilit nga tapol gi niya disparityhan busag nga pilit may pilit nga busag 73 75 ang tapol naman 130 takahin magbiko kahit magsuman in pa itaasukaran ano pa kayo fem binubot nga pa may tinhatek maigugait nga it kanan 10 pesos sa kalawhit na lait pag pinuputoshin haros nang kaburo na la putos. Pero marasa man damay, tingin puputos it saging. At nala paghihinamutunan, marasa nga bawan putos. Sige, bawala. Sige. Simple living kita yung mga my friend. So kakatiguhin, it nagatinti nakastakas na itaghapkap na la, itairak ginakaon. Takyan sugad kan atisok nga naluto pa. Hinbugas. Awin luto. Siya ityan tos 130 at kinikita 130 tapol itiya. Aadi naman, kinanglan madiskarte damang kamuhit pagpapalit. Kay didto ang presyo, sugad siya na kunta dinan sa 56 pagkatunim sa nga tindahan para sa tiya klasen baga 55 sugad dito magtitsaga la talagam damang kamuhit pag canvas pero kung nag-iikag kam sige diri na kung kakapag kumparar ton mga presyo. Di naman kakulupin habang kami sa meron. Ato iba na may tiyanit presyo ang kakulupin. Sana wala pa in paglubad nga presyo. Ang pinakabarato naman hantag sa kasako 50 kilos nga bugas in 2,400 nga da naman hin 2,800 depende han klase han bugas wala nakita dit pag binutang kon well milled at ano pa premium kay gidadamo ina maat nga klase hin mga sinakusako tapos nag-iigriba nala ang tatak didan sako ang mga ngaran ngan an ira surok daw gudhin may dati kang Leyte may namanti kang Manila ngan ibahati kang Palangyaw Vietnam. Tapos adton red rice naman red tanner an 60 kilos an sa kasako in na range and presyo eto di na talaga sa roon 3,300 nga da 3,500. Tapos adton kakilip nga price monitoring damo kayo didto ang mga bugas nga igin-unload nga dideskarga tekangan mga supplier. Didat nga siyam nga mga rice retailers an i-rice stock o kwintada ni Rayo Ate Malu and Company ang mga taga City Agriculture Office naabot in 2,000 ngan 133 kasako ngan saring hanton mga rice retailers ini daw good nga i-rice stock na sabi nga ihaphen kasako hin bugas mabastantein nga dahan duha ka semana nga ira pagbalid siya so ira ginlalauman nga antes pa mahit nga duha ka semana may dadaman bugas nga may deliver ha ira para diri hira mabutaw han igbara alid siya syempre ngan may tadaman igasunad and may da ipapalit ini nga price monitoring and agro-fishery commodities din na syudad dan Borongan nga ginwitnessan natin kakilap pinangunahan adto niyo Ate Malu itata Miss Cacao repeat na produce and syempre mga kawani ang City Agriculture Office itong papag supervision liwat hita Ira Busing ni City Agriculturist Macario Gabornes.
Tapos, yun na naman nga, atin iga di detalye, natin ginwat ni San Liwat kanina, ang pakapalad na, no? Ang kita, ihain nagadamain, haros in pinanunihan hanagukoy. At mulimat magaling, may ahabol din. Napalad naghihapad ton mga benepisyaryo, ang din na syudad hana Borongan, at ton kanan LTFRB, Pantawid Pasada Program. Karawat na niragyap. Ginti ka nganin nga pagduhol, hini nga 1,100 nga ayuda pinansyal ni Mano Goberno pinaagya to Land Bank of the Philippines. In kumbagaan talagod siyang hiniya nga history, pag tinikang hinan pag pinalistahan ikadamo pagliwta tikang pan 2022. So kampatihan no tikahiruman ang pandemic. Tapos na-budgetan niya tikan di National Appropriation Act ng 2024. Mahababang usapan talaga siya. And pagka 2025, nakadanaan mo na Land Bank of the Philippines. Sa syait, nga nanhi duhol na, nga dana sabi, nga mga benepisyaryo. Andiri pa inhan niya na ha, nga pag taga-fuel subsidy, hini nga pag may samukan, dito naman ha, gulpo. Andi na pa inhan, tikatarapos an pandemic 2022. Nga naging katambayayong hini kasugbong ang LTFRB adton mga lokal nga pamunuan adton LGU. So gadi da syudadhan Borongan, iray niya nagpasilitar ngan hadton City Borongan City Department of the Interior and Local Government o CTDILG. Ngan syempre adton mga grupo liwatan mga trike driver inaniguro daman inihira ano para man hilista may pwede dahan listahan base hadton guidelines san LTFRB adton ira mga kasubong nga mga trike drivers and operators. Sige. Sana may damahin, di ba? May man mga balita yan night nga pag taga-fuel subsidy. Sana diri naman daman sugadin kamalangan. Suwit siya ni nga atin igen si share. Pero maging ano pa man, to pa na interview ni Ivan nga trike driver, at least kuno maupayin kay sa hitwara, uga daman. Di kititain naman pa nga ngabkab. In 1,100 bisa ditit pa nagitisan. Balita maghinay-hinay na kita in pagsalibadyo. Thanks much. Sanan mati ato na Radyo Shortness. May natin my friend. Uy, nan mga taga-isla Dida de Binobo. Ando, din pa man nga mga beautiful islands ito natin, probinsya. Namoy na ira ito, nakatutok itong ira radyo, DYS Radyo Pilipinas, Borongan. So, ganman na natin masugiliwat ng mga loyalistang mga farmers, mga fisher folks. So, ilabi na nga dakan nanay Myrna. Mustayu, kaganak, nganhan, eto kan ate Jennifer. Thanks much, baying. Ngan pakiantabay itong masunod nga taramdan, ballroom ng Bayan and More. Makakausan niyo Ate Daisy lalo sa Bilizar para ka sarayaw itong pinakahiluag nga dance floor universe. Pero magbabalita laan ay kita news update nga na syempre damo nga salamat si kami didi ato niyo kapamilya DYS apaw muno ni Tita Ruth Rivera Abundak adit Chef Cute si Kuya Buboy nga syempre anaton ka partner Master Control hiyo Kuya Yufem Bunad Jr. ngan ati sokliwat inagtatansyo hayo. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Adian aton balita may kalabutan ini hadton nagapapadayon nga pagduhol han Land Bank of the Philippines nga da naman hadton haros 560 nga ihap hin mga trike driver and operators nga natudlok nga mga benepisyaryo han kanan LTFRB Pantawid Pasada Program.
47 nga tricycle drivers operators ang siyudad han Borongan aton igin schedule han ikapito nga batch han pagduhol han ayuda pinansyal han gobyerno nasyonal kantidad din 1,100 hilarom hadton LTFRB pantawid pasada program ipinagi at Land Bank of the Philippines LBP Borongan branch hanya na nga Huwebes nga adlaw Marso 12 hakabugusan may da maabot hin 560 nga ihap hin trike drivers operators sa syudad ang makakabinipisyo hininga programa Hitland Transportation Franchising and Regulatory Board aginti kangan ang pag-payout ang naglabay nga bulan han Pebrero. Samtang ang masunod pa nga duha ka batch na nasabi nga mga benepisyaryo ang nakatalaan nag-schedule hin payout ang masunod nga mga adlaw. Kabulig ang LTFRB ang LG Borongan ug adton Department of the Interior and Local Government DILG syudad ang pagpasilitar ang pagpapatuman hininga LTFRB pantawid pasada program Hasyudad Han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, damo nga salamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. News Update. Serving the Republic of the Philippines.